Matapos ang mahigit 3 araw, tuluyan ang naapula ang sunog sa Evergotesco Grand Central Mall sa Caloocan. Bumuo na rin ang Interagency Task Force para mag-imbestiga. Sinibak naman ang Fire Marshal ng Caloocan na si Superintendent Oscar De Asis sa gitna ng aligasyong lasing di umano siya nung Biyernes ng gabi nung nagsimula ang sunog. Bagay na kanya namang itinanggi. Live mula sa Caloocan City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, gaya nga nabanggit mo, sinabak na ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection sa si Caloocan City Fire Marshal Superintendent Oscar De Asis. Ito ay matapos lumabas ang aligasyon na di umano ay nakainom ang opisyal habang nasusunog ang isang mall dito sa Caloocan City. At kanina nga ay nabuo na itong Interagency Task Force para pamunuan ng investigasyon kung saan nagsimula at kung bakit umabot ng halos 4 na araw ang sunog. Matapos ideklarang fire out ang sunog sa Grand Central Mall, agad binuo ang Interagency Task Force o IATF na binubuo ng BFP, PNP, NBI at iba pang ahensya para pangunahan ang investigasyon. Pero sa unang araw pa lang ng task force, nagkainita na sa labas ng mall nang hindi agad papasukin ng mga gwardya ang mga miyembro ng IATF. Mamaya ako kukuha sa'yo ng Maging si Caloocan City Mayor Recom Echeverry, hinarang din daw ng 2 gwardyang ito nang lumapit ang alkalde para silipin ang binahang basement ng mall. Dinisarmahan ang 2 gwardya at nasermonan pa ng isang opisyal ng PNP. Ito, ang trabaho natin, magserbisyo, kayo at saka kami. Ha? So matuto tayong magbigay ng tamang serbisyo at saka tamang respeto. Ano, ha? Okay? O, sige. So, i-retrain, i-subject mo sila for retraining, ha? Hindi na yan mag-duty bukas. Ngayon pa lang, Pahirapan pa ang paggulong ng investigasyon lalo pat nananatili raw mainit sa loob ng establishmento. Sa laki ng building na ito, it will take us with not later than 45 days, we have to come up with a findings. Sabi ni Chief Superintendent Santiago Laguna ng BFP NCR, iniimbestigahan din ng Fire Marshal ng Caloocan City na si Superintendent Oscar De Asis dahil napakatagal bago naapula ang apoy at dahil sa report na lasing daw ito nung Biyernes ng gabi kung kailan nagsimula ang sunog. Itinanggi na ito ni De Asis kahapon. Samantala, patuloy na nakatanghod sa labas ng shopping center ang ilang tenants. Wala pa raw linaw kung ano na ang sinapit ng kanilang mga paninda sa loob. Ano po yung mga tinda nyo? Cellphone po. Sa tingin nyo may natira? Sa tingin po namin, mayroon po. So ano po yung balak nyo sana? Kukunin po yung stock namin. Ewan ko lang po sa organizer namin kung kung may insurance kami. Yung organizer namin, yung hahabulin namin. Ang problema kasi ayaw pa nilang magpapasok. Sa estimate ng Bureau of Fire Protection, umabot ng nasa 1,000 degrees Fahrenheit o mahigit 500 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng mall sa kasagsagan ng sunog. Sa init na ito, posibleng wala namang epekto sa mga bakal, lalo't balot naman ang makapal na simento ang mga ito. Pero dapat alalahanin na ang matindi at matagal na exposure sa init ay posibleng magparupok sa konkreto. Lahat daw ito ay iimbestigahan pa sa ngayon. Hindi pa malinaw sa city government ng Caloocan kung balak pang ibalik ang operasyon ng nasunog na mall. Pero dadaan daw ito sa inspeksyon ng city engineering kung magkakataon. Offhand, talagang nainitan maigi yung building. I doubt it kung usable pa yun. Pwede siguro kung 1 floor lang, pero kung magpa 5 floors, hindi na siguro, mahirapan na. Discretion na may-ari yun. Kung gusto sila mag-operate just like any businesses, gusto sila mag-open ng business, walang problema sa amin, just apply permit. Eh, siyempre sa permit, doon mo makikita kung anong mga kailangan, anong mga discrepancies. Hindi naman maiwasang mangamba hanggang sa ngayon ang ilang residente sa palibot ng nasunog na shopping center. Yung pagguho nung pader, baka bumaksa kasi marami ng lamat, tumabingi na yun dun eh. O, inilipat. Pagod na kami nakakalipat. Ng ano po? Ng mga damit, mga gamit, yung mga mahalagang bagay. Bakit po kayo lipat na lipat? Kung biglang bumaksak dito sa amin, bakit Jessica, sa kasalukuyan hinihintay pa ng BFP ang formal na sagot ni De Asis ukol sa mga alegasyon sa kanya at pansamantala ay sa Office of the Regional Director muna siya magre-report habang ginagawa ang investigasyon. Jessica? Okay, Cedric, yun lang ba ang dahilan kung bakit siya sinibak?
Well, yes, Jessica, isa rin sa mga sinisilip dyan o tinitingnan dyan is yung reason nga kung bakit tumagal yung umaray responde o yung bakit tumagal yung sunog o inabot ng more than 3 days nga. Isa yan sa mga titingnan dito sa investigations at ito nga, lumabas nga rin yung allegation o yung di umano ay nakainom itong opisyal na ito habang nagkakaroon ng sunog dito sa Caloocan City, Jessica. Okay, hindi natin siya nakuhanan ng pahayag today. Sa pagkakaalam natin na Jessica, yung impormasyon na karating sa atin ay dine-deny naman o itinatanggi ni De Asis itong mga allegations sa kanya. At sa pagkakaalam din natin, Jessica, binigyan siya initially ng 72 hours para makapagbigay ng formal niya na response dun sa mga allegations sa kanya. Pero sabi ng BFP ay bibigyan naman daw siya ng extension kung sakasakali para makapagbigay ng kanyang reply, Jessica. Okay, pero ang urgent ngayon na dapat pagtuunan ng pansin, kung ano ba ang soundness ng building na yan, considering na napakalaking gusali niyan, nakakonect pa yata yan sa LRT station, di ba? Tapos nakapaligid din dyan mga bahayan. Ano ang kasiguruhan na dahil sa matinding pagkakaluto ng gusali sa loob ng halos 4 na araw na sunog, hindi na lang isang araw yan mag-crumble dahil may mga sinasabi na may nakitang crack, tumagilid na yung pader, etc. Jessica, regarding yung mga cracks, mismo tayo nakita natin may mga cracks doon sa likod. Ang hindi malinaw sa atin ngayon, kung itong mga cracks na to resulta ba ng pagkakasunog. Of course, hindi natin masisi itong mga residents na thinking na baka nga daw resulta ito ng pagkakasunog at medyo nagpapanik sila sa puntong ito. Ang napakahirap ngayon, Jessica, is magbigay ng conclusion agad-agad. Unang-una, sabi ng mga investigador, hindi daw sila makapasok pa ng tuluyan doon sa loob ng mall dahil napakainit at napakausok pa sa ngayon. Kinonsulta natin yung ilang mga kakilala natin sa civil engineering industry at sinasabi nga nila ang importante dyan daw talaga is i-check itong konkreto o yung semento sa loob ng mall at kailangan malaman dyan unang-una yung signs dyan, Jessica, kapag nagpupulbos itong mga pader, yung mga semento, it's a sign daw na medyo rumupok itong semento dahil sa pagkakatusta, kumbaga, Jessica, dahil doon sa sunog. Ikaw nakakaalam dyan dahil yan ang linya mo bago ka naging reporter. Pero Cedric, di ba may mga stress test yan? Kailan i-subject nila sa stress test yung konkreto, ewan ko kung pati bakal, ano bang karaniwang SOP sa mga ganyang kaso? Okay, Jessica, yung unang-una dyan, dapat talaga yung semento, kailangan i-test dyan kung magtatagal pa. Kung hindi, kailangan siya talagang papatibayin pa. Pero yung bakal, Jessica, 1,000 degrees Fahrenheit daw yung sinasabi ng BFP na umabot yung temperature doon sa loob. Sa pagkakaalam natin, itong bakal ay tumatagal lang hanggang mga 2,000 degrees Fahrenheit. Kung natatandaan mo pa, Jessica. So, lumalabas dyan, itong mga bakal, most probably, ay hindi naman naapektuhan. Kumbaga, hindi siya humina dahil dun sa pagkakasunog. Una-una dahil balot na balot naman kung makapal yung semento na nakabalot dun sa mga bakal dun sa reinforced yung rebars, kumbaga kung tawagan, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.